Hi po! Sa mga nakaraang videos, tinuro ko sa inyo kung paano mag-analyze ng individual products, 'di ba? For suitability sa wholesale. Ngayon, tuturuan ko muna kayo kung paano mag-organize ng data bago tayo pumunta sa paghahanap ng suppliers natin, whether they be distributors or the brand itself. So, mahalaga na maging organized ka this time sa wholesale kasi yung workflow mo, yung gagawin mo pagdating sa wholesale ay medyo mas marami. Okay? Pero yun nga, you're doing wholesale na, so you have to think in systems. Okay? And part ng pagbibuild ng isang business system ay yung pagiging organized. So, siguro para mas maintindihan nyo kung ano ibig kong sabihin, punta na tayo sa screen ko at ipapakita ko sa inyo yung aking ginawang spreadsheet. So, yan, ito tayo sa screen ko and makikita nyo na may mga may mga kung ano-anong nilagay ako dito, okay, na columns. Okay? So, explain ko muna sa inyo. So, itong ASIN, syempre, is yung product ASIN, di ba? Yung link would be yung link dun sa product page. Okay? Tapos, itong brand ay yung brand nung product na gusto ko. Okay? Sales equity, kung maalala nyo, is yung monthly estimated sales divided by yung mga, yung mga eligible na kalaban, meaning yung mga FBA, di ba? Na nandun sa buy box statistics. And then ito, FBA fee, makukuha ko lahat 'yan sa sa AMZ calculator, itong mga to. Okay, mamaya explain ko sa inyo kung bakit ko kinukuha. Supplier website, mamaya rin papakita ko sa inyo, okay? Tapos email, yung email ng supplier kung meron, phone ng supplier kung meron. Itong mga contact na to ay mga personal notes ko. Kunyari yung kinontak ko sila nga, in-email ko sila nga yung date na to. Tapos, hindi sila sumagot, so in-email ko ulit sila ngayong na to. Tapos dito, tinawagan ko sila. Parang ganon, kung anong date. Para lang just to keep myself organized. May mga clients na gusto yan, okay? Tapos, contact person, kung meron akong nakausap or siya yung dapat kong kausapin din dito. Tapos, kung may requirements sila, dyan ko nilalagay. Okay? So, kunyari lang, skip na natin yung paghahanap ng product sa kay analysis. Kasi, naituro ko naman na sa inyo yung analysis. Tapos, isusunod ko yung, yung product research, di ba? Pero, kunyari ito pasado, di ba? Tapos, ito, yan. So, ASIN, kukunin ko. Okay, so, remember, yung ASIN ay pwedeng makuha sa iba't ibang mga lugar. Sanay lang ako nakunin doon, pero pwedeng kunin dito. Okay, so ilalagay ko siya rito, ASIN. Okay. Tapos, yung link kukunin ko rin. So, teka lang, siya ba to? Ayan. Tapos, yung link kukunin ko. So, pwedeng yan lahat or pwedeng mula hanggang sa ASIN lang. Okay. So, copy. Tapos, anong reason ko bakit ko kinukuha to? Para ma-reference ko kaagad. Okay, kasi darating yung time na kailangan mo siyang i-reference ng mabilisan. So, at least meron na ako link, i-click ko na lang, di ba? Tapos, yung brand niya ay Pampers. Okay? So, minsan, hindi malinaw yung brand. Depende. Pero, as much as you can, kunin nyo yung tamang brand. Sales equity, di ba? So, ilan siya? 82,180. Tapos, data buy box statistics. Tingnan natin. Di ba? Kung maalala nyo, sinabi ko ay kalaban nyo lang mga FBA sellers na So, tingnan natin So, walang FBA sellers. Tapos 50%. Medyo alanganin tayo. So, anyways, kunyari lang, again, hindi ko na i-analyze. Kunyari lang, may check dito, may FBA dito na ilan. So, dito, I guess, wala akong kalaban dito. Pero kunyari na lang, sabihin natin na yan, FBA yung tatlo. Kunyari lang naman, okay? So, FBA yung tatlo. So, ilalagay ko yung, teka lang, sorry. Yung sales equity, okay? So, saan na tayo? Saan na? Yan. So, kunyari tatlo yung FBA. So, 82,180 divided by 3. Diba tatlo kunyari yung may check, yung FBA, plus 1. Gagawa pa tayo ng iba example mamaya. Huwag kayong magalala. So, 8120 divided by 4. Kasi 3 plus 1, diba? 4. Ako yung ika-4. So, 2545. Yun yung sales equity ko. Tapos, 545. Ngayon, ang pwede kong gawin dito pa, kung gusto ko pa, hindi ko muna siya ginawa kanina kasi gusto ko ipakita sa inyo. Ang pwede kong gawin dito, okay, ay estimated monthly sales.
Tapos dito pwede kong lagyan ng ng competitors. So eligible competitors +1 So +1 lagi yan, okay? So dito kunyari, 'di ba, ang estimated monthly sale ko rito ay 82180. Okay? So 82180. Tapos eligible competitors ay 3 +1. So gawin na nating 4, okay? Ayan. Tapos yung sales equity pwedeng automatic na gawin natin kung gagawa kayo ng formula dito ay equals. Okay, yan. Tapos ang divide ay slash. So slash yan. Okay? Tapos enter. So nakita nyo automatic na i-compute. Tapos pwede nyo i-drag ito. Ayan, makita nyo yung maliit na bilog niya. So i-drag nyo lang pababa and then mag-a-apply na yan sa lahat ng gagawin nyo. Hayaan nyo lang muna yan. Okay? Tapos FBA fee. So kunin ko siya sa AMZ Scout. Ayan, okay. So FBA fee ay 2808 or 06 pala. 2806. Okay. Tapos profit per unit, tingnan natin. So 4664. So bakit ko kinukuha to? Okay, 4664. Bakit ko siya kinukuha? Kasi kunyari nakakuha ko ng catalog. Okay, kunyari nakuha ko yung catalog dun sa supplier. So ngayon, pwede ko nang tignan kung magkano ko siya makukuha. And then if it's below 4667, di alam ko na may kikitain ako. Pag nakita ko dun sa catalog na above siya sa 4667, so hindi ko na siya hindi ko na siya titingnan pag-aaksaya ng panahon kasi alam ko na wala akong tutubuin, di ba? So this is just a quick way para maikumpara nyo yung yung catalog ng mabilisan, alam niyo yan, para kung may kikitain kayo hindi. Tapos itong projected revenue, so total lang ito total ito nung nitong itong estimated, itong sales equity times ito profit per unit. Okay? So lalagyan ko siya ng equals yan, sales equity of yan. Tapos yung multiply dito ay asterisk, so star, tapos profit per unit yan. So enter. So ayan, kunyari lang, okay, na wala akong kunyari wala akong kikitain dito, kunyari libre siya. Okay, 4667 yung profit per unit nang wala pang cost yan, di ba? So 95,000 tama ba yan o 958,000? Lagyan nga natin ng comma. So teka, lagyan natin ng comma dito. Medyo naguguluhan ako. Ayan, dollars. I-dollars na natin, mabuti pa. Ayan, para nakikita ko. Ayan. So, 958,835.15. Kung makakabenta ako ng 20,000 nito nang walang tubo. So, dito pa lang, makikita mo na kunyari, meron silang MOQ na ganito. So, alam mo na kailangan mo ng 20,000 units. So, kung makikwenta mo na kaagad, kung magkano yung total ng 20,000 units, kunyari, kunyari lang, okay? Kunyari lang yung 20,545 units, makikwenta mo na siya, nasa $700,000. Kunyari lang, okay? Syempre, malaki masyado tong number na to. Kunyari lang, $700,000, mane-negotiate mo. So, pwede mo i-subtract yan dyan, di ba? 958,835.15. Tapos, ang total na bibilin, gagastusin mo para mabili lahat tong units na to ay 700,000, di ba? So, minus 700,000 kunyari. So dito, alam mo na pag nabenta ko to, nakabenta ako ng ganito karami nitong Pampers na to, makakakuha ako ng 258,000 or 259,000 rounded off, 'di ba? So kaya pinapakuha ko sa inyo to. Okay, kung ayaw nyo, okay lang din, walang problema doon, okay? Tapos supplier website ngayon, ang gagawin na natin ay Google na natin. So mamaya actually pinapakita ko na sa inyo, ganito lang kasimple as in. Pero imbis na 'di ba, yung yung supplier 'di ba sa online arbitrage search Google na ganyan. Imbis na ganyan, mag-Google pa rin tayo pero Pampers distributor USA, kunyari yan. 'Di ba? Tapos pwede niyo tingnan to mga to, yung mga nagdi-distribute ng tingnan natin kung sino-sino sila. Tapos pwede kayong gumawa ng account sa mga yan. So mamaya makikita natin, okay?
Tapos, pwede nyong kunin yung mga catalog nila. So, gawa kayo ng account, kunin yung catalog. Ngayon, ang kagandahan pa sa wholesale is syempre, ito lang, this is like a lead. Consider this a lead lang. Okay, na hindi ito talaga yung product na sinosource mo, kundi yung brand. Kasi it's possible na, ito yung initial mo na tinitingnan na product. Tapos, nung pinuntahan mo yung supplier, syempre, bibigyan ka ng catalog and marami silang product. Potentially, mas marami ka pang makuhang ibang mga products. Minsan nga, hindi pa ito eh. Minsan, hindi ito yung makikita mo na, hindi ito yung makukuha mong product. May makukuha kang iba. Okay? Tapos, yun yung ibebenta mo. So, it always happens. Okay? You start. So, again, these products are leads. Consider them leads lang. Okay? Hindi mo sila laging makukuha. Yun ang kalungkutan. Pero, makahanap ka ng supplier, di ba? Tapos, syempre, pwede mo ring hanapin yung direct na na supplier niya, yung direct na brand. Pero kunyari ito lang. Kunyari ito, naka-open ako ng account dito. Or kunyari may nakita ka multiple. Okay? So, pwede mong dagdagan, okay? So, bahala ka na diyan. Kunyari itong gagawin ko kunyari ito naman Pelican, supplier din siya. Kunyari, okay? So, supplier 2 yan. Tapos, meron pang isa dito, contest. So, supplier 3. Okay. Yan, pwede kong gawin yan, di ba? Tapos, dito na yung next na item. Di ba? So, pwede kong para hindi ako malito. So, kunyari, kukulayan ko yan ng ganyan, di ba? Para hindi ako malito. Tapos, yung email nila, so, pwede mong hanapin. Mamaya na lang, natin, okay? Tuloy natin mamaya. Pero yung email nila dyan, yung phone nila dyan, tapos pag kinontak mo sila, so sa mga susunod natin gawin. Okay? Tapos, kunyari, another product. So, meron na naman ako nakitang product na, na pasok. So, kunyari, ito naman. Okay? Ang kanyang, ay secure. Okay? Yung ASIN niya. So, kunin natin yung ASIN niya. Okay? Ano ba yan? Ayan. Copy. Tapos, kunin natin yung ASIN dito. Okay? Lagay natin dito. Tapos yung kanyang link, okay? Copy. So nakita niyo, ganito lang yung sourcing ng ng wholesale, okay? You'll just do this thing over and over. So yung brand niya ay secure. Okay? Tapos yung estimated monthly sales niya total ay 13,829, okay? Tapos, yung aking projected sales teka lang, dito tayo sa yan natin to, okay. So, ilan ba eligible for the last 30 days na pwede nating kunin? Isa lang. So, dalawa kayo. Again, dominated to, so hindi to pwede, pero since sample, so dalawa, kunyari, siya, tapos ikaw, di ba? Checkan natin 90 days. O, siya talaga. This is something na hindi ko isa-source. But kunyari lang nakita mo isa, tas dalawa, ikaw ikalawa. So, dalawa kayo. Ayan, nakita. So, kinompute na kaagad. Tapos, FBA fee niya. Na natin. Okay. FBA fee niya ay 421. So, 4.21. Tapos, ang profit per unit niya ay yan na talaga yan, 122. Mababa. Talaga, 122. Hindi ba mali yung tingin ko? Teka lang I guess tama. Tama yung tingin ko. Pero bakit? Wala naman ako nilagay na presyo. Kasi 5 lang siya. I see. Kasi 543 lang siya. Okay, never mind. Na lang ako. Tapos, projected revenue, nakalimutan ko palang to. Yan, ganyan. Diba? So, nakita niya. Ayan. Tapos same thing, so hanap ng supplier and then i-link ulit dito. So next example tayo. So kunyari ito. Sana ito naman ay okay na So kunyari ito ay ulitin natin. Sana makita ako ng something na na medyo maayos. Binuksan ko lang kasi itong mga to at random So or hindi naman super random pero So sara ko na to para hindi pampagulo. Copy. Ano ba yan? Paste.
Tapos, ano yung kanyang brand? Vitron C. Okay. Tapos, yung estimated monthly sales ay 349. Okay. Check nga natin to. 349. Okay. Tapos, yung eligible competitors plus 1 dapat ay data by box stats. Check natin. So, ito yung mga yung mga buy box eligible kung maalala nyo kanina. Ayan. So, anim sila. Kunyari, walang Amazon. Kunyari, hindi Amazon yan. So, anim sila, tama ba? Or 5 sila. Pero 3 lang talaga yung kalaban mo kasi ang kalaban mo lang yung FBA, yung mga may check lang. So, 3 lang. 3 plus 1, di 4. Okay. Kasi nga kasali ka. So, 4. Ayan. So, nakita na natin dyan. FBA fee. Tapos, 1433. Okay. Mukhang posible to. 1433. Tapos, profit per unit. Ay, mali. Profit per unit yata yung 1433. Teka. Tapos, ano yung FBA fee niya? 567. Okay, 567. Ayan. So, di ba? Ito mukhang posible tong bagay na to. Teka, tanggalin nga natin to. Ayan, di ba? Mukhang ito realistic to. So, ang sales equity ko ay 87 units. Pwede na. Di ba? Yung iba nga 30 lang hinahanap eh. Okay na yan. Tapos, in theory. So, kunyari ito, mabibili ko kunyari ito ng something 12 isa or something or 11 or 10. Tapos kasama na prep. So, meron na akong konting kikitain dito, di ba? So, yun. Ganun lang. Tapos, so, same thing over and over. Okay? So, naipakita ko na sa inyo example. Kunyari ito, 1028. So, last na to, ha? Ayan. Copy natin to. Tapos, yung kanyang Amazon link. Ayan. Tapos, yung kanyang brand ay Sensodyne. Okay. So, Sensodyne. Tapos, estimated monthly sales niya ay 1028. Okay. Or 1028. Okay. Tapos, yung data buyback statistics. Tayo natin. Okay, medyo matagal mag-load kung minsan, pero ganyan lang talaga. May mga tools para makita mo kung ilang eligible sellers, pero para sa akin, bakit pa? So, 2 silang seller, dominant ito. So, of course, pass ako dyan. Pero, since example lang naman, so isa yung may check, isa yung FBA. So, 1 plus 1, 2. 2 ulit. So, yan. Tapos, FBA fee. So, 599, I guess. Tapos, profit per unit ay 1401. Okay. Ayan, ganun lang. Tapos, kung gusto nyo, ito muna yung gawin ninyo. Kolektahin nyo lang lahat ng ito. Tapos, hanapin nyo na yan. So, mamaya, next video, papakita ko na sa inyo yung unang, step. Actually, sort of the only step na kailangan nyong gawin para maghanap ng supplier. So, yun. So, gawin nyo to, ha? So, itong part na to yung madali pagdating sa wholesale. And then, yun nga, after nito, papakita ko na sa inyo yung mga ways para maghanap ng, ng product. So, gamitin na lang natin yung Keepa muna. Okay? And then, some other things na, pwede nyo magamit. Okay? So, yan muna for this video and I'll see you on the next one. Okay? Bye.